Why should we persevere? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Alex Hagus, Rio Alforque, and Melansky. Maraming salamat po sa inyong mga comments at pagsubaybay po dito sa ating devotions araw-araw. Now, yung pag-usapan po natin ay patungkol pa rin po kay Nehemiah. Si Nehemiah po ay isang leader na galing pa siya sa Persia, bumalik siya sa sarili niyang bayan upang pasimulan yung project ng pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. So yung pader po napaka-importante po sa City of Jerusalem kasi ito po ay protection nila laban sa mga kalaban. So ito po yung overview ng Book of Nehemiah. Now tayo po ay dumako sa Nehemiah chapter 4 verse 9. Sabi po rito, "And we prayed to our God and set a guard as a protection against them day and night." Alam niyo po yung sitwasyon po nila Nehemiah po rito, kasi nga tinatayo po nila yung pader, maraming mga tao ayaw nung ginagawa nila. Kagaya nila Sanballat, Tobaya at marami pang mga leaders ng mga karatig bayan. Bakit po? Nakikinabang sila dun sa, dun sa isang lugar na mahihirap yung mga tao tapos hindi sila marunong, hindi nila kayang lumaban, no? They're weak. Kasi nga wala nga man lang silang mga depensa. Now, kapag naitayo yung mga pader ng Jerusalem, possible na magkaroon ng sa isip nila, no, power imbalance at baka maging makapangyarihan yung mga Hudyo uli at later on maging threat sa kanila. So, sila Nehemiah po, tuloy-tuloy yung paggawa nila ng mga pader. At the same time, meron din silang sukbit na mga armas. So, they're building something, they're building the wall, at the same time, they're protecting themselves. Now, ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number one, prayer and work must go hand in hand. Yung panalangin po tsaka yung work o yung pagtatrabaho o pagsusumikap, ito po ay magkasama, hand in hand. Ibig sabihin, wag natin paghihiwalayin. Kaya nga po sabi rito sa Nehemiah chapter 4 verse 9, "And we prayed to our God." Nananalangin sila sa Diyos. "And set a guard as a protection against them day and night." Kaya nananalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. So, nanalangin sila for protection. Nanalangin sila for provision. Lahat pinag-pray nila. Pero at the same time, meron silang mga hakbang na ginagawa. Halimbawa, nag-pray sila for protection at the same time, naging binantay nila yung kanilang mga sarili. Meron silang mga espada, meron silang mga sibat. Sila ay nanalangin na maitayo yung pader ng Jerusalem. At the same time, they keep working to build the walls of Jerusalem. Kaya po yung panalangin mga kapatid, tsaka yung work, magkasama po yan. Kumbaga sa Latin nga ay ora et labora. Ora means panalangin, labora means labor, work. Talagang magkasama sila. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Now, tayo po meron tayong mga pinapanalangin, no? Pinapanalangin natin maging healthy yung family natin. Natural, dapat kumain tayo ng mga healthy food. Matulog tayo ng maayos. Magkaroon tayo ng mga discipline na makatulong sa ating kalusugan. So, hindi po sapat yung mananalangin tayo sa Panginoon ng, bumaba yung timbang natin tapos kain naman tayo ng kain. So, kailangan mo talaga ng prayer at work. Laging magkasama. You want to have a successful business. Pinagpe-pray mo na maging successful yung negosyo mo. Of course, you have to give your best all the time para yung business mo ay maging successful. Gusto mong yung buhay mo ay maging maayos. So, you have to do what it takes for your life to become better. Hindi pwedeng puro panalangin lang, no? Pero wala naman tayong ginagawa. Bakit po? Kasi ang Diyos po, binibless niya po yung dalawang bagay. Binibless niya po yung ating panalangin. Sinasagot niya po yung ating panalangin. At the same time,
bini-bless ng Lord yung ating hard work. 'Pag nagsusumikap tayo, bini-bless ng Diyos yung ating pagsusumikap. Kaya po 'wag po nating isipin na 'pag nanalangin tayo sapat na, 'no? God blesses both prayer and work. Now, pangalawang puntos po, focusing on our priorities makes life much easier. 'Pag nagfo-focus po tayo, lalo na sa mga prayoridad natin sa buhay, mas lalong dumadali yung buhay. Sabi po rito sa Nehemiah chapter 6 verse 3, "And I sent messengers to them saying, I am doing a great work and I cannot come down. Why should the work stop while I leave it and come down to you?" Sa Tagalog po, kasi si Nehemiah po rito fini-frame, parang gusto nilang mahulog sa trap, 'no? Pinapapunta nila si Nehemiah sa isang lugar, tapos, dini-distract nila para 'pag napunta siya dun sa isang lugar na yun gagawan siya ng kasamaan. Si Nehemiah alam niya yun. So, nagsugo siya ng messenger. Sabi niya, "Kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito, 'no? Magfo-focus ako dito, mahalaga yung ginagawa ko. Kaya hindi ako makakapunta diyan," 'no? So, alam mo yung sitwasyon na yun, inaano siya, ini-entice para mahulog sa bitag. Pero sabi ni Nehemiah, "No, I will just focus on my work. Di ako pupunta diyan." So, sabi dito, "Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo." Dun sa mga kaaway niya, 'no? So, dito makikita natin si Nehemiah naka-focus dun sa priority. Alam niyo po 'pag naka-focus tayo sa priority natin, mas dadali yung buhay natin. Parang si Nehemiah naka-focus siya dun sa kanyang priority. Eventually natapos yung project, nagkaroon ng defense yung Jerusalem. Mas madali na sa kanila, 'no? Mas mahirap kasi yung walang depensa. So, gano'n din po sa atin, 'no, when we focus on our priorities, mas dumadali yung buhay. Bakit? Parang ano lang po 'yan, sa isang buong araw, 'di ba? Meron tayong mga dapat gawin. 'Pag yung mga dapat nating ginagawa ay pinagpapahuli natin, mas hihirap yung buhay natin. Ako, ramdam na ramdam ko yun kasi ang dami kong schedule, ang dami kong dapat gawin. 'Pag yung mga priorities ko, nasa bandang gabi na, ang hirap na niyang gawin, 'no? Parang antok na ako, parang nung mga nakarang araw, 'no, antok na ako pero I still have to do my task. So, pero kung inumpisahan mo ng umaga pa lang, 'no, para 'pag gabi, konti na lang yung gagawin mo, mas, life will become easier. So, focusing on our priorities makes life much easier. So, encouragement po sa bawat isa sa atin, 'no, marami tayong ginagawa, pero 'wag tayong ma-distract sa mga bagay na puwede naman nating isantabi muna para makapag-focus tayo kung ano ba talaga yung pinakaimportante. At, dun sasarap yung buhay natin, 'no? Dun dadali yung buhay natin kasi nagawa na natin yung mga pinakaimportante sa lahat. Huwag nating uunahin yung entertainment, panonood, pagso-social media, procrastination. Later on 'pag malapit na yung deadline natin sa project natin, sa assignment natin, sa kung ano man yung ginagawa natin, 'pag malapit na yung deadline tsaka natin gagawin, ayan, magpupuyat tayo niyan at hihirap yung buhay natin. So number 3, success results from small efforts made consistently. Paano ba nagkakaroon ng success? Yung success, hindi yan one time, big time na isang beses mo ginawa tapos na. Yung success, accumulation po yan ng small efforts every day. Pag meron tayong mga maliliit na effort na ginagawa na, we make things, we accomplish small things and we do it repeatedly. Pag tiningnan mo yan sa kabuuan, diyan po nagkakaroon ng success. Halimbawa, gusto mong gumanda ang iyong pangangatawan, mag-exercise ka araw-araw, 'no? Maglakad ka, walking, jogging, or proper diet every day. 'Pag pinagsama-sama mo 'yon after 2 months, 3 months, sexy ka na, 'no? Or macho ka na, or maganda na yung iyong pangangatawan. So, ganyan din ang iniisip ko sa pag-aaral, 'no? Small effort lang every day. After nun graduate din ako, matatapos din ako sa pag-aaral. So, success results from small efforts made consistently. So, I hope, ah,
malaking tulong po sa atin yan, no, na tiyagain natin yung mga maliliit na bagay. Pag pinagsama-sama natin yan, nandyan yung tagumpay. Kaya po sabi dito sa Nehemiah chapter 6 verse 15, "So the wall was finished on the 25th day of the month Elul in 52 days." So natapos din nila yung kanilang trabaho. One brick at a time. Pinagpapatong-patong lang nila hanggang sa matapos nila yung trabaho. So bilang application po sa pinag-aaralan natin, number 1 po, persevere through prayer. Magpatuloy po tayo sa pamagitan ng pananalangin. Sabi nga rito, pray as though everything depended on God and work as though everything depended on you. So, magpatuloy lang tayo habang tayo nananalangin, no? Persevere through prayer. Habang nagpe-pray ka, tinotodo mo yung panalangin mo, tinotodo mo rin yung gawa. Pangalawa po, persevere by remaining focused. Meron pong sinasabi ang ating Panginoong Jesucristo dito, no, sa Luke chapter 9 verse 62. Sabi niya, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God." Ano bang sinasabi ni Jesus Christ dito? Focus, no? Focus doon sa karya ng Diyos. Focus doon sa pinapagawa ng Diyos. So, sabi ni Jesus, wala namang nag-aararo na palingon-lingon sa likod, no? Kung saan nakatingin. Pag nag-aararo ka, focus ka doon sa ginagawa mo, no? You focus on what needs to be done. So, ganun din po sa atin mga kapatid, persevere by remaining focused. Si Nehemiah po, sabi po rito sa sa chapter 6 verse 3. Sabi niya, mahalaga ang aking ginagawa rito. So, kailangan alam mo yung priority mo. Alam mo yung focus mo. Alam mo yung dapat pagtuunan ng pansin. Alam mo kung ano yung mahalaga na pinapagawa sa ng Diyos. Sabi dito, mahalaga ang aking ginagawa rito kaya hindi ako makakapunta riyan. Kaya hindi ko gagawin yung ibang bagay. Magpo-focus lang ako sa priority ko. And number 3 po, persevere until the work is done. So mga kapatid, tandaan natin yung buhay natin, no? Parang ano po yan eh. Parang yung araw-araw, no? Na pamumuhay natin. Kung binigyan ka ng Diyos ng 1,000 days, for example, no? 1,000 days. Pag pinagbuti mo yun araw-araw, ina-accomplish mo yung dapat ma-accomplish araw-araw. Pag pinagsama-sama mo yung 1,000 days, makikita mo yung success mo. Makikita mo yung katagumpayan. Let's say, nag-aral ka for 1,000 days kasi estudyante ka, no? Baka after 1,000 days, natapos mo na yung schooling mo. O kaya 1,000 days, ginamit mo talaga yun solid, no? Para i-put up yung pangarap mong negosyo. Naka-focus ka doon. So, kung yun ang pinapagawa sa'yo, do your best, focus, and work at it. No? Work on it, focus, until the work is done. Hanggang sa makita mo yung kabuuan. Tandaan po natin, success results from small efforts made consistently. Ang ganda nga po ng illustration dito, yung pinakaginagawa ni Nehemiah, no? One brick at a time. Kasi alam niyo po, pag binasa niyo yung Nehemiah, nakaka-discourage talaga. Kasi nakita mo, gumuho yung mga pader eh. Ginuho yun ng mga Babylonians eh. Ang dami dyan, tapos pagpapatong-patungin mo. Isipin mo kung ilang tonelada yun. Yung mga bricks na yun, yung bumubuo ng pader na yun, tapos pagpapatong-patungin mo, no? Gaano kahirap yun. Baka alam niyo po yung isang tambak na labahan, pagtingin mo pa lang nadi-discourage ka na. Isang tambak na hugasin, pagtingin mo pa lang ito isang tambak na mga rubbles, mga bato. Tapos nadi-discourage ka agad. So, pero kung hindi mo siya umpisa, hindi ka matatapos. Kaya persevere until the work is finished. Kapag inumpisan mo, matatapos mo. Now, para po sa ating discussion, why does focusing on our priorities make life easier? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At sa dive deeper po natin, sagutin po natin yung tanong na, what made Nehemiah an ideal leader? Si Nehemiah po, ideal na leader siya. Tanong, bakit? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for reminding us that prayer and work must go hand in hand.
When difficulties arise, teach us to persevere in prayer and depend on your strength rather than our own. Help us remain focused on priorities you have entrusted to us, refusing distractions that pull us away from your purpose. Give us discipline to make small, faithful efforts each day. When we feel tired or discouraged, renew our strength. Keep us steadfast until the work is finished, so that everything we accomplish may honor you and testify to your faithfulness. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Ma'am Candelaria na partner po natin sa devotion natin ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Na kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.